So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, balitang-balita po ngayon na meron daw pong sinibak sa pwesto na USEC ng DPWH si Presidente Bongbong Marcos. Ayon ito kay Erwin Tulfo. Kasi nga daw po nangurakot at nagpayaman lang daw po sa ahensya. Pero unfortunately, hindi pa rin po ito pinapangalanan. Pero actually mga kababayan, madali lang naman po hanapin po yan. At ngayon po, no, base po sa research po natin, na itong USEC po na to, na sinibak ni PBBM, appointee pala ito ni Digong. Bata-bata pala ito ni Mark Villar. Kaya nga dapat mga ka-Streetwise, no, kung magkakaroon man ng investigasyon tungkol dito, dapat siguro isama na si si Mark Villar Isipin niyo di ba? Hindi naman engineer, pero naging DPWH secretary. Ano kaya 'yon? Pero pag-usapan natin 'yan. Ito galing itong bilyonaryo. Okay? Tama ba? Bilyonaryo nga sabi dito. Marcos sacks wealthy DPWH undersecretary over alleged corruption. So sabi po yan ni Erwin Tulfo pala. Erwin Tulfo. President Ferdinand Marcos Jr. has fired a Department of Public Works and Highways Undersecretary from office over alleged unexplained wealth. Actually, mga kababayan, para sa akin, in my own opinion, dapat po, hindi po natatapos sa pag-fired or pagsisante lang po dito po sa USEC po na to. Dapat po ito, kasuhan po ng ombudsman. Diba? So, dapat mag-gather na po ng ebidensya laban sa kanya. No? Well, okay, sige, continue natin. Sabi dito, Senator Erwin Tulfo said the firing was made amid the administration push to tighten oversight infrastructure spending. So, ang kurakot po kasi mga kababayan, nanggagaling po talaga sa flood control. At ito po ay galing po sa DPWH. Sabi dito, Tulfo, a former cabinet member under Marcos, revealed the dismissal in an interview with Abante describing the officials as the richest DPWH undersecretary in the world. Pinakamayaman daw po na na USEC sa buong mundo. He declined to name the official, saying it was the president's prerogative to make the announcement. So ngayon, ito ang rason kasi ito para mag-gets natin yung point, Okay. Ang nagsiwalat pala na merong sinibak si PBBM, si Erwin Tulfo. So sabi ni Erwin Tulfo, hindi niya ito papangalanan kasi ang gusto niya at prerogative ito ng presidente. Dapat si PBBM ang magpapangalan. So actually, mga ka-Streetwise, kumakalat na rin po talaga kung sino yung tao po na yan. Okay. So ngayon, ang una natin gawin, ito pala. Para mas malinaw pala yung topic natin, panoorin muna natin tong report from Bilyonaryo. Sinibak ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang undersecretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nagpayaman lang daw kasi ito sa pwesto ayon kay Senador Erwin Tulfo. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Binunyag ni Senator Erwin Tulfo na kilala na ni PBBM ang mga nasa likod ng umano'y flood control project scam sa bansa. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Tulfo na isang mataas na opisyal ng DPWH ang inalis sa pwesto at nilipat na sa kasagsagan ng investigasyon kasunod ng sona ng Pangulo. Hindi pa pinapangalanan ng opisyal, pero isinalarawan nito ni Tulfo na pinakamayamang undersecretary sa buong mundo. Mayroon din anyang 35 House Representatives ang tukoy ng mga kontraktor ng mga proyekto ng pamahalaan at pinauubayan na niya sa DPWH at Malacanang na sila ay pangalanan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Alam niyo, how ironic ito, na nagpapalakpakan yung mga congressman, yun naman pala, sangkot din pala sila sa nakawan. kasi sabi niya, di ba sabi ng report, di ba? So, merong isang undersecretary na sinibak si PBBM at meron pong 35 na congressman. Ang sangkot din po dito sa nakawan daw po sa flood control. Tapos, nung sinabi ni PBBM na mahiya naman kayo, doon sa zona niya, nagpalakpakan din po yung mga congressman. Puta, 35, kakapal ng mga mukha ninyo. Kaya sabi ko nga sa inyo tayo po, sumusuporta po tayo sa mga gawain po ng ating mga congressman. Pero naniniwala naman po tayo na may mga kongresista po talaga tayong hindi matitino. May matino at mayroong hindi matino.
So kasama na nga dito si Limatin ho, yung 35 nga po na posibleng makasuhan nga po. So sana ang point natin dito sana makasuhan. O di ba? So ngayon mga ka-streetwise no, syempre ako talaga gusto ko talaga makita kung sino yan eh. Yung DPWH Undersecretary na sinibak po ni PBBM. So actually medyo madali lang siyang hanapin, no? Kasi pumunta lang tayo sa sa mga lumang website no ng DPWH at hanapin po natin kung sino po yung mga USEC, no? So ito yung luma So si Yusek Bonoan, si Emil Sadain, si Eugenio Ripo, si Roberto Bernardo, no? So si Ador Canlas yan. So ito yung luma. Ngayon, ikumpara po natin sa bago. Ito na yung pinakabago. At ngayon, tingnan lang po natin kung sino yung wala dito sa listahan. Ngayon na lumalabas dito, no? Ang wala po sa listahan dito, yung Yusek Bernardo. Ito, Roberto R. Bernardo, siya po yung wala. Oo. So, bali, ang hawak niya pala, operations and kita nyo, pinakamalaki. Kaya pala, sabi pala ni Erwin Tulfo, siya yung pinakamayaman. Malamang siya to eh. Tingin ko, mukha siya to. Kasi pinangalanan din po siya ni Amy Marcos. Mamaya, papakita ko mamaya, no? Kasi nga po, kung si Roberto Bernardo nga po ito, no? Siya talagang pinakamayaman po na undersecretary. Kasi paano ba naman? Tingnan nyo hawak niya yung NCR. Kung saan nga po pinakamaraming flood control. At saka infrastructure. Tapos Region 3. Region 4A. Calabarzon. Region 4B. Mimaropa, di ba? Region 4B yun, di ba? Mimaropa. Tama ba? Tapos Region 5, Bicol. Region 6. Region 6, Iloilo. Panay Island. Region 7, Cebu. Region 8, tsaka NIR. Ang dami niyang hawak. Operations mismo, siya may hawak. Kaya pala mayaman. At tandaan natin mga kababayan, ito ni-research ko to kung saan nagsimula to eh. So siya pala ay appointee pala ni Digong. Matagal na, 2016 pa lang. June 21, 2016 po itong article po na to, no? Duterte administers oath of officers to 42 new appointees. So nakalagay po sa baba ito, Rafael Conanan, Yabut, Senior Undersecretary Department of Public Works and Highways. Tapos ito, Roberto Bernardo. ASEC pa lang siya nito. So bata-bata ni Mark Villar pala ito. Actually mga kababayan, kung mapapansin po natin, yung mga nasisibak po ngayon sa pwesto, puro mga tauhan ni Digong. Di ba yung tatlong USEC din po sa DOH na nagrereklamo si Bongo. Di ba galing din po kay Digong din po yung dalawa doon. At yung isa pa, immediate appointee pa ni Digong. Tapos ito, patingnan ninyo kung gaano kababoy po ang nangyari noong panahon po ni Digong. Itong mga kurakot po na nangyari po ngayon, nagsimula po ito noong panahon nga po ni Duterte na naging kultura na lang po at pilit po nilalabanan ni PBBM. Siyempre may ebidensya tayo yan. Gusto nyo makita? Sige, pakita ko sa inyo, no? May ebidensya tayo dito. So ito mga ka-streetwise, no? Pag tayo po ng content mga kababayan, palagi may ebidensya at palagi may reference. So tingnan nyo to, So ito po yung corruption index po ng Pilipinas. Okay? So may taon yan eh. Pakita ko lang. Okay. So ito may taon po yan, no? So noong 2013 po mga kababayan po, no? Hanggang 2014, 15-16, mababa po yung corruption sa Pilipinas. Ito yun eh, mababa po talaga. Pero nung pagpasok nga po nung Duterte na yan, no? Nagsimula na po tumaas at naging kultura na po ito na minana na lang po ni PBBM. Ngayon pagpasok po nung 2021, di ba, no panahon ni Digong, pinakamataas po na corruption index natin yan, Ibig sabihin nun, mas malaking kurakot. Noong panahon po ni PBBM, pinilit niyang ipababayan. 2016 at 2022 bumaba ng 1%, ng 1 point pala. 2023 bumaba ng 1 point. 2024 last year, bumaba ulit ng 1 point. Pero at least you get the pattern mga kababayan. Kasi po, kurakot po ito. Pag ito naging sistema to, mahirap na po talaga itong labanan. Yun ninyo Ito, meron namang date eh. Kita nyo naman eh. Yan 2023. Panahon ni Pinoy. Tumas po yung kurakot ng panahon ni Digong hanggang 2021.
So kaya nga din na po ako nagtataka kung bakit po yung palaging tinatanggal ngayon, yung ngayong mga tinatanggal po ni PBBM dyan po sa pwesto ngayon, karamihan po ng mga appointee ni Digong. Actually, dapat nga dati pa tinanggal yan eh. Na totoo lang eh. O, di ba? So ngayon mga streetwise do, yung Bernardo na yan, yung Yusek Bernardo na yan, isa rin po yan sa mga binanggit din po ni Amy Marcos. May video ata ako dito, napakita ko sa inyo. Ito. Ito, meron nga dito. Sige, panoorin natin to. Ako, may Ito. ang balita ko, may isang Yusek Bernardo na tinanggal sa pwesto. Kasama ba siya dito sa Kabagan Bridge? Sa pagkakalam ko po, hindi po siya kasama dito sa Kabagan Santa Maria Bridge. Dahil hindi naman po lumitaw sa aming Parang yung pag-imbestiga. timing siya yung pinarusahan. Di ba? So ngayon, actually yan tayo pag nagbanggit tayo ng pangalan, may reference tayo. May reference tayo dyan. So ngayon, medyo hinanap po natin kung sino ba yung ano na yan, yung Yusek na yan. So ito siya, no? Madali na naman hanapin sa Google to. And show, Undersecretary. So ito, si Yusek Bernardo. May picture yan eh. Nakayan natin yung picture Wait lang. Ito. Roberto Bernardo. Ayan. Ito siya. Pinakamalaking jurisdiction bilang USEC sa DPWH. Kita yung dami niyang hawak, di ba? NCR, Calabarzon, Mimaropa, di ba? Cebu, o di ba? Tapos Bicol, Iloilo, dami. So ngayon mga kababayan, so kayo po ba, no? Ano ba? Kasi ako napansin ko talaga to na bakit lahat na lang po ng sinisibak ngayon ni PBBM, mga appointee po ni Digong. Nung una pa sa DOH, ngayon po sa DPWH po naman. So, kayo ba, naniniwala ba kayo na isa itong politically motivated lang? No? O talagang may ginawa talagang mga kalokohan tong mga taong ito, no? Na pangungurakot o panluloko sa ahensya? O ano ba, nagkataon lang ba yan na mga appointee sila ni Digong? So, ayun po, gusto kong malaman po sa comment section, no? So, kayo po mga ka-streetwise, ano nga po masabi nyo nga po dito sa bagong sinibak nga po na Yusek ni PBBM na ngayon po ay nahubaran na natin. Ata, kasi mukhang siya naman ata yan. Mukha lang. Pag mali ako, di mali. Ganoon lang yun. So, yun, nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and babush.